Levitiko Kapitulo 25. Batas ng Taong Sabat. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo, ay mangangilan ng isang Sabat sa Panginoon ang lupain. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid, at 6 na taong kakapunan mo ang iyong ubasan, at titipunin mo ang bunga ng mga iyan. Datapwat sa 7 taon ay magiging Sabat na takdang kapahingahan sa lupain, Sabat sa Panginoon, huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni kakapunan ang iyong ubasan. Yaong tumubo sa sarili sa iyong inaanihan ay huwag mong aanihin, at ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi nakapan ay huwag mong titipunin, magiging taong takdang kapahingahan sa lupain. At ang bunga sa Sabat ng lupain ay magiging pagkain sa inyo, sa iyo, at sa iyong aliping lalaki at babae, at sa iyong aliping upahan, at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa iyo. At sa iyong mga baka at sa mga hayop na nasa iyong lupain ay magiging pagkain ang lahat ng bunga ng mga iyan. Batas ng taon ng Jubileo. At bibilang ka ng 7 Sabat ng taon, makapitong-pitong taon, at magiging sa iyo ay mga araw ng 7 Sabat ng mga taon, sa makatuwid bagay 49 na taon. Kung magkagayo'y mag-uutos ka na lumibot sa bayan ang pakakak na matunog sa 10 araw ng 7 buwan, sa araw ng pagtubos patutunogin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. At ipangangilan ninyo ang 5 taon, at ihahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain, iya'y magiging kapistahan ng Jubileo sa inyo, at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari, at bawat isa ay babalik sa kanyang sangbahayan. Magiging kapistahan ng Jubileo nga sa inyo ang 5 taon, huwag ninyong hahasikan ni aanihin ang tumubo sa kanyang sarili, ni titipunin ang mga ubas ng ubasan na hindi nakapan. Sapagkat kapistahan ng Jubileo, magiging banal sa inyo, kakanin ninyo ang bunga niyan sa bukid. Sa taong ito ng Jubileo, ay babalik kayo, bawat isa sa kanyang pag-aari. At kung ikaw ay magbili ng anuman sa iyong kapwa o bumili ng anuman sa kamay ng iyong kapwa, ay huwag kayong magdadayaan. Ayon sa bilang ng taon pagkatapos ng Jubileo, ay bibilhin mo sa iyong kapwa, ayon sa bilang ng taon ng pag-aani, ay kanyang ipagbibili sa iyo. Ayon sa dami ng mga taon, ay daragdagan mo ang halaga niyan, at ayon sa kakauntian ng mga taon, ay babawasan mo ang halaga niyan, sapagkat ganyang bilang ng ani ang kanyang ipagbibili sa iyo. At huwag kayong magdadayaan, kundi matatakot kayo sa inyong Diyos, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya't inyong tutuparin ang aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at inyong isasagawa at tatahan kayong tiwasay sa lupain. At ang lupain ay magbubunga, at kakain kayo hanggang sa mabusog at tatahan kayong tiwasay doon. At kung sasabihin ninyo, anong aming kakanin sa 7 taon? Narito, hindi kami maghahasik ni magtitipon ng aming mga bunga. At aking igagawad ang aking pagpapala sa inyo sa 6 na taon, at magbubunga ng kasya sa 3 taon. At maghahasik kayo sa 8 taon, at kakain kayo ng dating kinamalig na mga bunga hanggang sa 9 na taon, hanggang sa dumating ang pagbubunga ng 8 ay kakain kayo ng dating kinamalig. At ang lupain ay hindi maipagbibili ng magpakailanman, sapagkat akin ang lupain, sapagkat kayo'y taga-ibang bayan at makikipamayang kasama ko. At sa buong lupain na iyong pag-aari ay magkakaloob kayo ng pangtubo sa lupain. Kung ang iyong kapatid ay maghirap, at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paroroon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya, at tatubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. At kung ang taong yaon ay walang manunubos, at siya'y yumaman at nakasumpong ng kasapatan upang matubos yaon, ay kanyang bilangin ang mga taon pagkatapos na kanyang naipagbili, at isasauli ang labis sa taong kanyang pinagbilhan, at babalik siya sa kanyang pag-aari. Ngunit kung siya'y walang kasapatan, upang maibalik niya sa kanya, ang ipinagbili ay matitira nga sa kapangyarihan ng bumili hanggang sa taon ng Jubileo, at sa Jubileo ay maaalis sa kapangyarihan ni yaon, at ang may-ari ay babalik sa kanyang pag-aari. At kung ang isang tao ay magbili ng bahay na tahanan sa nakukutang bayan ay matutubos niya sa loob ng 1 buong taon pagkatapos na maipagbili, sapagkat 1 buong taon ang kanyang matuwid ng pagtubos.
At kung hindi matubos sa loob ng isang buong taon, ang bahay na nasa nakukutang bayan ay lalagi magpakailanman, na pag-aari niya ang bumili, sa buong panahon ng kanyang lahi, hindi maaalis sa kanya sa Jubileo. Ngunit ang mga bahay sa mga nayon na walang kuta sa palibot, ay aariing para ng sa mga bukirin sa lupain, kanilang matutubos, at sa Jubileo ay magsisyalis. Gayon may sa mga bayan ng mga Levita, kailan may maaaring matubos ng mga Levita ang mga bahay sa mga bayan ng kanilang pag-aari. At kung ang isa sa mga Levita ay tumubos, ang bahay na ipinagbili at ang bayang kanyang pag-aari, ay maaalis sa Jubileo, sapagkat ang mga bahay sa mga bayan ng mga Levita ay kanilang pag-aari sa gitna ng mga anak ni Israel. Datapwat ang mga bukid sa palibot ng mga bayan nila, ay hindi maipagbibili, sapagkat pag-aari nila magpakailanman. At kung maghirap ang iyong kapatid at manglupaypay sa iyong siping, ay iyo siyang aalalayan na patutuloyin mo, na manunuluyan sa iyong parang taga-ibang bayan at nakikipamayan. Huwag kang kukuha sa kanya ng patubo o pakinabang, kundi matakot ka sa iyong Diyos, patuloyin mo ang iyong kapatid. Ang iyong salapi ay huwag mong ibibigay sa kanya na may patubo, ni ibibigay mo sa kanya na may pakinabang ang iyong pagkain. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, na inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto, upang ibigay ko sa inyo ang lupain ng Canaan, at ako'y maging inyong Diyos. At kung ang iyong kapatid na kasama mo ay maghirap at pabili siya sa iyo, ay huwag mo siyang papaglilingkuring parang alipin. Ipalalagay mo siyang parang lingkod na upahan at parang nakikipamayan, hanggang sa taon ng Jubileo ay maglilingkod siya sa iyo. Kung magkagayo'y aalis siya sa iyo, siya at ang kanyang mga anak na kasama niya, at babalik sa kanyang sariling sangbahayan, at babalik sa pag-aari ng kanyang mga magulang. Sapagkat sila'y aking mga lingkod, na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, sila'y hindi maipagbibiling parang mga alipin. Huwag kang papapanginoon sa kanya na may kabagsikan, kundi ikaw ay matatakot sa iyong Diyos. At tungkol sa iyong mga aliping lalaki at babae na magkakaroon ka, sa mga bansang nasa palibot ninyo, ay makabibili kayo sa kanila ng mga aliping lalaki at babae. Saka sa mga anak ng mga taga-ibang lupa na nakikipamayan sa inyo, sa mga ito'y makabibili kayo, at sa kanilang mga sangbahayan na nasa inyo, na mga ipinanganak nila sa inyong lupain, at magiging inyong pag-aari. At inyong iiwang pinakapamana sa inyong mga anak pagkamatay ninyo, na pinakapag-aari, sa mga iyan kukuha kayo ng inyong mga alipin magpakailanman, ngunit sa inyong mga kapatid na mga anak ni Israel ay huwag kayong magpapanginunan na may kabagsikan. At kung ang taga-ibang lupa o ang nakikipamayan na kasama mo ay yumaman, at ang iyong kapatid ay maghirap sa siping niya, at pabili sa taga-ibang bayan o nakikipamayan sa iyo o sa sinumang kasangbahay ng taga-ibang lupa. Pagkatapos na siya'y maipagbili ay kanyang matutubos, isa sa kanyang mga kapatid ay makatutubos sa kanya. O ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatutubos sa kanya, o sino mang kamag-anak na malapit niya sa kanyang sangbahayan ay makatutubos sa kanya, o kung yumaman siya ay makatutubos siya sa kanyang sarili. At kanyang bibilangan niyaong bumili sa kanya, mula sa taong bilhin siya hanggang sa taon ng Jubileo, at ang halaga ng pagkabili sa kanya ay magiging ayon sa bilang ng mga taon, at gagawin sa kanya ay ayon sa panahon ng isang lingkod na upahan. Kung maraming taon pa ang kulang niya, ayon sa dami ng mga iyan, ay isasauli ang halaga ng kanyang pagkatubos sa kanya na salaping sa kanya ibinili. At kung kaunti ang mga taong nagkukulang hanggang sa taon ng Jubileo ay ibibilang sa kanya, ayon sa kanyang mga taon na nagkukulang ay isasauli ang halaga ng kanyang katubusan. Kung paano ang alilang may bayad sa taon-taon, ay gayon matitira sa kanya, siya'y huwag papapanginoon sa kanya na may kabagsikan sa iyong paningin. At kung hindi siya tabyusan sa mga paraang ito, ay aalis siya sa taon ng Jubileo, siya at ang kanyang mga anak na kasama niya. Sapagkat sa akin ang mga anak ni Israel ay mga lingkod, sila'y aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, ako ang Panginoon ninyong Diyos.